Yeah. In the name of the living God. Hallelujah. Purihin, purihin ang ating mahal na Panginoon sa umaga po dito. Yes. Hallelujah. Tayo muna ay saglit na magnilay-nilay, sumamba, magpuri sa Diyos. Awitan natin siya at purihin. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Yan po ang awiting Jesus na kung saan ipinakikita na ang Panginoon ay laging hanggang dumamay, lalo na sa panahon na tayo ay nasa masalimuot na sitwasyon ng buhay. Wala tayo ibang dapat gawin. Tiwalaan po natin siya. Panaligan po natin siya. At tunay na daramayan niya tayo. Kailangan sandigan, kaibigan, araw mong lagi at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang iyong kailangan at kilanlin sa buhay mo. Kasi ngayon sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Amen. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Praise be the name of Jesus. Hallelujah. So, tayo po muna ay makinig ng mga awit na makalangit. Praise God. Thank you, Jesus. So dumako muna po tayo sa pananalangin sa umagang ito. Aming Diyos, marami pong salamat na sa umagang ito ang programang Bread of Life ay muling sasahin papawid. Patnubayan po ninyo at samahan ang bawat isa sa amin, ang aking mga tagapakinig, ang mga makikinig pa lang, at ang mga late na makakapakinig ng programang ito. Ang dalangin ko po, pagpapala, pagkalinga, mga himala ang ipagkaloob po ninyo sa bawat isa. Lalo na po at ang paksang aming pinag-uusapan ay patungkol sa mga himala ng ginawa ng Panginoong Jesus. Lord, tunay nga na sa umagang ito
inilalagak namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pag-asa. Sa paniniwalang wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Mayroon kaming nagagawa dahil nariyan ka. Mayroong magandang mangyayari sa amin dahil nariyan ka, Panginoon. Ikaw ay nangako, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ay laging nandyan, nakasupervise ka sa amin. At ikaw ang nakakaalam ng higit na makabubuti para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming makita ang iyong magagawa at hindi ang aming sariling magagawa. Lagi kaming tumingin at magtiwala ng lubusan sa iyo. Dahil iyan ang nais mo, Panginoon. Pagkatiwalaan ka namin sa lahat ng aming mga balak at kami iyong itutumpak sa lahat ng aming mga lakad. Kaya nga, aming Diyos, narito ang aming mga sarili. Itinitiwala po namin sa iyo. Samahan po ninyo kami, lalong-lalo na po sa oras na ito, na kami muling mag-aaral ng iyong salita, makikinig ng iyong salita. Muli naming pagsasalusaluhan ang tinapay ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na manamnam namin ang sustansya at kapangyarihan ng iyong salita. Mapalakas at patuloy na mapatatag ang aming palataya. Lalo na po sa panahon na hindi pa naaalis ang maraming mga lockdown sa iba't ibang lugar, na nawala ang dating normal na sitwasyon at kami po ay nasa sitwasyon na wala pa pong mga biyahe ang mga provincial buses. Nandun pa rin ang mga sistema umiiral na social distancing. Marami pa rin mga kumpanya, mga pabrika, mga pagawaan ang hindi bukas at maraming mga kababayan namin ang mga walang trabaho. Nandoon kami sa sitwasyon na maraming mga tao ay mga makasarili. At ang ilang mga tao na masagana, pero hindi nila binibigyang pansin ang mga taong naghihikahus. Ang mga mayaman ay patuloy pa rin nagpapayaman at ang mga mahihirap ay patuloy na nakakaranas ng kahirapan. Sa ganito pong sitwasyon, kami ay dumudulog sa iyong harapan at napakupupop kami. Kalingain po ninyo kami ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan niyo ang mga maralita, ang mga wala nang makain, ang mga kabataan na gustong mag-aral, hindi makapag-aral na maayos dahil walang mga sapat na kagamitan. At may mga napapabalita ng mga kabataan na nadidepress at ang iba ay umahantong sa pagpapakamatay tulad ng nangyari sa Camarines Sur na kabataan na dahil sa online na pag-aaral, hindi niyan ito magawa dahil wala siyang sapat na mga kagamitan na magagamit niya. Lord, sa mahirap na sitwasyon, lalo na sa edukasyon ng mga kabataan, humingi kami ng tulong sa iyo na kunin niyo ang mga wala na matugunan ang pangailangan nila, mga nangailangan ng cellphone, ng mga tablet, ng computer. In the name of Jesus, abutin po ninyo ang mga wala, ang mga kawawang tao. At nawa, Panginoon, udyukan din po ninyo ang marami na makapakinig sa programang ito, sapagkat dito po ay makahuhugot sila ng lakas mula sa iyong mga salita na isiniserve ng iyong lingkod. Samahan mo kami, Panginoon, at katuloy na kalingain at pagpalain ang lahat ng aking mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito. Abutin po ninyo kami. Ipadama po ninyo lagi sa amin ang yakap ng iyong pagmamahal. Lagi mo, Panginoong, padaluyin sa amin ang mga mahimala mong gawa, ang iyong pagkalinga, Lord. Oh, glorify your name, Jesus. We thank you, we glorify your name, O Lord. Purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen, and amen, and amen. Glory to Christ Jesus. Luwalhatiin, purihin po natin ang ating mahal na Panginoon sa umagang ito.
lahat ng ating mga taga-subaybay na nandyan po sa apat na sulok ng ating bansa ay batiin natin ng maalam na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Mga taga Luzon, kasama na po itong lugar na kinalalagyan ko, sakop po ito ng Luzon. Ito po ay Camarines Norte, area po ng Bicol, Region 5. So, sa lahat ng mga kababayan kong Bicolano, maray na aga sa Indogabos, mga tugang kong mga Bicolano. Ngunyan, magdangog kita kang tataramong kang sa tuyang kagurangnan. Saan man kayo naroon, inyong mga trabaho, mga kababayan kong Pilipino, maray na aga sa Indo. So, mga kababayan kong Bicolano, sa mga kapatid natin dyan sa Masbati, maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon, anumang denomination, anumang kongregasyon ang inyong kinabibilangan, nagagalak ang aking puso na ngayong umaga ay muling maging daluyan ng salita ng ating Panginoon. At sa mga tagapakinig po natin, dyan po sa Calabarzon area, sa NCR, magandang umaga po sa inyo, anumang church, denomination, congregation, organization, o anumang kalagayan ninyo sa buhay. Maalab na pagbati ang pinaabot po ng inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos. Muli narito po ang programang Bread of Life na kung saan ito po ay instrumento ng Panginoon upang tayo po ay laging hatdan ng mga word of encouragement sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa atin pong mga taga-subaybay po, dyan po sa lugar po ng Palawan, magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Salamat po sa mga maagang naka-online. Hindi ko maisa-isa ang inyong mga pangalan, pero ako'y nagpapasalamat na nariyan kayo upang samahan ang programang ito, upang makisalo po sa tinapay ng buhay na atin pong pag-aaralan. At ipaabot pa rin natin ang ating pagbati sa iba't ibang lugar po ng Kamindanawan. Saan man kayong lugar na riyan, may maaga pong naka-online, Tagalambayong, Sultan Kudarat, Sister Merlita Tintino, good morning po. At sa iba pang mga kapatid natin dyan po sa Church of God, dyan po sa iba't ibang lugar po ng Mindanao, sa iba't ibang lugar po ng General Santos City, magandang umaga po, maayong buntag sa tanan. At sa mga iba pa nating mga kapatid dyan po sa Davao, Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao del Sur, ipaabot na rin natin ang ating pagbati sa mga kapatiran at mga kamagagawa sa lahat ng mga kapakinig at nakikinig dyan po sa Compostela Valley, dyan sa Sarangani Province, dyan po sa Cotabato City, Butuan City, Surigao, doon po sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, hanggang Ulusulo na po ang pagbati natin sa iba't ibang lugar ng Kamindanawan. At siyempre, huwag natin kalimutan ang mga taga-Bisaya mula sa Cebu City, dyan po sa Tacloban, sa Leyte. Magandang umaga po sa inyo at sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay din po, dyan po sa parte po ng Cebu, sa Negros, sa Bohol. May mga nagme-message sa akin, from Bohol po siya. At salamat na talagang Luzon, Visayas, Mindanao, tinatangkilik po ang programang Bread of Life. Glory to Christ Jesus. At minsan ay nagugulat po ako na may mga nakakausap ako dito po sa amin po sa lalawigan ng Camarines Norte. Uy, nakikinig ako sa programa mo. Sabi ko, hindi kita nakikita nag-online. Ay, hindi ko naman ako ika-uma-apen, hindi naman ako may message sa online. Basta ako'y nakikinig. At natutuwa po ako, pati po yung atin pong mga tinuturuan at pinangangaralan po na mga tribo. Mayroon din pala silang cellphone at mayroon pong nakakaintinding gumamit nito at nanonood na rin po sa atin ang mga kapatid nating tribo. Kaya batiin po natin dyan si Brother Angel at ang lahat ng kanyang mga kasamahan na mga nasa tribo na sila po ay nakakasubaybay at nakakapakinig na din po sa ating programa. At syempre po ay huwag po naman nating kalimutan ang ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay po sa iba't iba pa pong lugar dyan po sa abroad. Yan, simulan po natin sa Saudi Arabia. Nandyan po yung anak kong, may anak po ako diyang nurse na nagtatrabaho po. So, magandang araw po sa inyo mga taga Middle East. Saan man kayong lugar dyan, hindi ko mabanggit na isa-isang inyong mga lugar na kinalalagyan kasi hindi pa po ako nakarating ng ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong trabaho, ako'y nagagalak na
magpabot ng maalab na pagbati sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. At atin din pong batiin ang ating mga tagapakinig dyan po sa lugar ng New Zealand, sa Tauranga, Rotorua, Hamilton, Auckland, Christchurch, sa iba't iba pang lugar ng New Zealand. Magandang araw po sa inyong lahat. At ganun din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa mga lugar po ng Japan, sa Ikihara, sa Chiba, sa Tokyo, sa Kawasaki, Ohio, o iba-iba pang lugar dyan sa Japan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Kung di ako nagkakamali ay late lang kayo ng isang oras dito sa oras sa Pilipinas. Kaya good morning po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig po dyan po sa lugar po ng Canada. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Mapagpalang araw sa inyong lahat dyan sa Canada. Saan man kayong lugar dyan, di ko man mabanggit isa-isa inyong mga lugar, mapagpalang araw po. At siyempre sa mga kaibigan at kapatid po natin dyan po sa Amerika, especially po sa lugar ng California, ay ako po ay nakapag-ikot-ikot na po sa hindi naman po marami, hindi naman karamihang lugar, pero marami pong mga county ang akin na rin pong napuntahan dyan. So, mula sa San Francisco, San Bruno, sa Auckland, sa Hayward, San Jose, Sacramento, Taipa, dyan po sa Fresno, at iba pang mga lugar hanggang po sa LA. Good morning. Hindi pala po morning. Hapon po pala dyan. Good afternoon po sa inyong lahat dyan sa lugar ng California o sa iba't iba pang lugar dyan sa Amerika. Pag kayo ay nagbukas ng inyong mga Facebook at mabuksan ninyo ang programang ito, maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. At syempre, ang ating kaibigan at kapatid na si Sister Julie Sapitola, yan po ay from Singapore. O si Insan Julie Asis, dalawang Julie Asis po yung magkasabay na nag-online na sila po ay ito naman po ay from Canada, si Sister Julie Asis. At si Julie Sapitola ay Singapore. At ganun din po ay paabot natin ating pagbati sa mga taga-Australia, sa mga taga-Cyprus, o sa iba pang lugar dyan po sa China, sa Hong Kong, sa Macau, at ibang lugar ng China. At sa iba pang mga taga-subaybay at tagapakinig po natin dyan po sa Thailand. Mayroon na rin pong nakakapakinig po sa ating dyan sa Thailand. Yung si Ladawan family, Pilipina yung asawa niya, Pilipina yung babae at yung kanya asawang lalaki ay isang Thai. At salamat sa Panginoon sapagkat sila naabot ng ating programa at isama na rin natin sa pagbati ang mga kalapit na lugar o na bansa. Kasama na po ang sa Vietnam at Taiwan at iba pang mga lugar na malapit po sa ating bansa. Mapagpalang araw po, good morning po sa mga kaparehas po ng oras, good morning po sa inyong lahat. Ngayong umaga, tayo po ay nasa pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon na ang ating pinag-uusapan ay ang mga himala na ginawa ni Jesus. Ayan. At ngayong umaga po, ang pag-uusapan po nating himala ay ang paano pinarami ni Jesus ang kakaunti o pagdami ng kaunti. Ang ganda po nito. Lahat ho tayo ay gustong-gusto itong nagmumultiply. Yung kukunti ay dumadami. At nagiging higit kaysa sapat, higit pa sa kailangan natin ang nagiging resulta. Lahat naman tayo siguro excited pagdating sa bagay na ito. So, alam ko namang hindi po lingid sa inyo ang istorya sa pagpapakain sa 5,000. Maraming beses ko na rin po itong binabanggit sa aking pangangaral. Pero kasama po kasi sa pagtatalakay natin sa mga himala na ginawa ni Jesus, ito pong istoryang ito. Kaya minsan pa po, tunghayan po natin ang aklat ng Juan. Gusto ko po dalawang bahagi po ng kasulatan ang basahin na parehas po halos ang istorya. Kung bakit may nasulat po kasi si Juan na hindi kasamang nasulat ni Lucas. At may nasulat si Lucas, hindi kasamang nasulat ni Juan. Pero same story. Kaya parehas po natin basahin para makita natin yung kabuuan ng istorya. Okay? Nandiyan na po ba kayo? Tayo po ay magbasa chapter 6 beginning verse 1 at hanggang po sa talatang 12. Okay.
Pagkatapos ito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinawag ding lawa ng Tiberses. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Ayan. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng mga palaspas ng anghel, na paglampas ng anghel. Nang tumigil si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para makapakainin ang mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukin si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Yeah. Verse 8, sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niya at si Andres, na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Ayan po. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao, umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay 5,000. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Verse 12. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin ninyo ang lahat ng natira para walang masayang. Ayan. Tinipon nga nila ang natira at mula sa 5 tinapay na pinakain sa mga tao ay nakapuno sila ng 12 basket hanggang verse 13 po. So, tunghayan naman natin po ang Lucas. Ayan. Lucas chapter 9. Ayan. Verse 12. Nang magdadapit hapon na, lumapit sa kanya ang 12 apostol at paalisinan po ang mga tao nang makapunta sila sa kanayunan at kabukiran na malapit para humanap ng matutuluyan at makakain dahil nasa ilang na lugar po tayo. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpapakain sa kanila. Sumagot sila, may 5 tinapay lang po tayo at 2 isda. Hindi ito kakasya, maliban na lang kung bibili kami ng pagkain para sa kanila. May 5,000 ang lalaki. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, paupuin ninyo sila ng grupo-grupo na tigli-50 at pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hati-hatiin niya ang tinapay na ibinigay sa mga tagasunod niya upang ipamigay sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Salamat po, pinagpala po ang bahagi ng kasulatang binasa natin. Praise God! Praise be the name of the living God. Glory to God, glory to Christ Jesus. Mga minamahal kong mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa ng Bread of Life, ang istorya pong ito ay talaga pong napakaganda. Sapagkat akmang-akma po ito, lalo na sa paksa na ating pinag-uusapan, kung paano dumami ang kakaunti. Ayan. At lahat ho tayo ay gusto po nating makaranas ng mga ganitong klase ng himala. Kasi marami po sa atin ay salat sa ating mga pangangailangan. So gusto po natin na ang Diyos ay gumawa ng himala para yung kakaunting nasa atin ay dumami. Ayan.
Ano-ano po ba yung mga kakaunti na gusto po nating palaguin o paramihin ng Diyos? Halimbawa po, kukunti yung sweldo mo, gusto mo ay mag-increase at lumaki, sino pang ayaw doon, di ba? O kung ikaw ay isang trabahador o OFW, gusto mo ay yung tinatanggap mo ay lalo pang dumami o mag-increase ang iyong sinasahod, di ba? Kung mayroon kang business, may negosyo ka, gusto mo yung kunti mong puhunan ay lumago at dumami. Oh, di ba? So, lahat tayo gusto natin ito. O mayroon kang kaunting natitirang bigas, gusto mo, mapalitan yan. Pag naubos, o bago maubos, mayroon ng sako-sakong bigas na darating. Sino bang ayaw niyan? O di ba, lahat tayo ay nagmimiti na kung ano yung kukunti na sa atin ay paramihin ng Diyos. Okay. Wag na ho nating isama yung anak kasi yung iba kunti ang anak. Pag dumami po, kasi ngayon sa halip na pagpapala, para ho pag dumami yung anak mo, ikaw ay napinsala. So, wag na natin isama yun. Doon na lang po tayo sa mga material at spiritual blessing. Hallelujah. Wag na doon sa pagdating sa ating mga anak. So, doon na lang tayo sa material at mga financial blessing. Kasi po, dito po ay makita po natin sa istorya pong ito, ang isang tagpo, kung paano po na ang Panginoon ay gumawa ng isang dakilang himala na yung mga taong nagugutom, mga taong walang makain, ay pinakain niya sa kanyang mahimalang kaparaanan. At ito po yung nangyari nung siya po ay nagmi-ministeryo na ang sabi po sa bahagi ng kasulatang binasa natin dito nga sa aklat ng Juan, sila ay tumawid doon sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberses. At pagtawid po nila doon ay namataan sila ng mga tao at alam po naman ninyo ay famous na ang Panginoon dahil sa mga himala na ginawa niya. Una po nga ay yung pong pinrovide niya ang kakulangan ng alak. Yung tubig ginawa niyang alak at lahat ay nasiyahan, lahat gustong uminom ay nakainom, hindi sila kinulang dahil po sa himala na ginawa ni Jesus. At kasunod naman po doon ay yung himala po doon po sa anak ng isang opisyal na kung saan po ay nakiusap kay Jesus ang opisyal na sumama para pagalingin yung kanyang anak na may sakit na naghihingalo. Pero sabi ni Jesus, umuwi ka na, hindi na ibig sabihin, hindi mo na kailangang isama dahil magaling na yung anak mo. At kung ano yung oras ng sinabi ng Panginoon, ay siyang oras ng pagaling ng kanyang anak at papauwi pa lang siya, ibinalita na magaling na yung anak niya. At kasunod po nito ay yung himala po doon po sa Bethesda na kung saan po ay meron 38 taon nang may sakit ay pinagaling ng Panginoon. At natanyag ang mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, ang mga mahimalang gawa niya doon po sa iba't ibang lugar po ng Israel. At ang resulta po noon ay nagdagsaan po ang mga tao at kahit na po siya ay tumawid pa ng lawa, ay sinusundan po siya ng napakaraming tao hanggang nga po isang araw ay nagulat siya nung siya ay tumawid doon sa lugar po na tinatawag na Tiberses, nang sabi po dito ay ito ay lawa po doon sa Galilee, na ang mga tao ay nagdagsahan at nagkatipon po. Lalaki lang ang bilang ay 5,000, ay siyempre po ay mas masisigasig po ang mga babae at siguro po may mga bata pa doon. Kaya more or less estimate po nito ay hindi ho ito bababa ng 10,000 tao. At sa ganung sitwasyon, dahil po ang sabi dito ay malapit na pong hapon na o magagabi na, ay nabalisa ngayon ang mga alagad ng Panginoon. Kaya sabi ng ilang mga alagad, mabuti pa ikay pauwiin na lang natin yung mga tao na yan para sila ay makakain muna. So nag-alala din yung mga alagad na magutom yung mga tao. Pero iba ang tugon ni Jesus, tayo ang magpapakain sa kanila. Nagulantang yung mga alagad. Pambihira. Sa dami na yan ng tao, tayo ang magpapakain. Kahit
Sabi po dito sa bahagi ng Biblia, ano po yung sabi dito ni Filipi? Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong iyan? Yan. Sumagot si Filipi, sa dami po nila ang 8 buwang sahod. Can you imagine, 8 buwang sahod? Eh, kung ang sahod ngayon ay sabihin natin pinakamababa 5,000 o 6,000 times 8. So, ganun daw kadami na sahod. Kung halimbawa yan ay 40,000 pesos, halagang 40,000 pesos, hindi pa rin magkakasya. Naibili mo ng pagkain para po sa more or less 10,000 na tao. So, kahit tigka-county daw, hindi daw makakasapat sa estimate po ni Filipi. Pero, alam mo ninyo, ang Panginoon ay mahilig tumingin sa puso at isip ng tao. Lalo na sa kanyang mga disciple, lalo na sa kanyang mga alagad. At doon ay sinusukat din ng Panginoon. Ano ba ito mga alagad kong ito? May tiwala na ba ito sa akin? May pananampalataya na din kaya ito sa akin? At sa tanong na ito ni Filipe, nagpapakita na ang faith niya ay napakababa pa. Pero ang Panginoon kasi, kapag ikaw ay tinawag niya at ikaw ay tumugon sa panawagan niya, mababa man yung antas ng iyong pananampalataya, maliit man ang iyong pananampalataya, iyan ay palalakihin, pauunlarin, palalaguin ng ating Panginoon. Ayan. At sa bagay pong ito ng banal na kasulatan nating binasa, ay makikita po natin kung paano po nagkaroon po ng himala na yung kakaunti ay dumami. Kaya nga yung pamagat ng ating pag-aaral, pagpaparami ng kakaunti o paano dumami ang kaunti. Ayan. Sa tagpong ito, ay hindi po kaagad-agad ang Panginoon gumawa ng milagro. Sige, upo na kayo dyan. At ako'y gagawa na ng himala. Uulan ng tinapay, uulan ng mga isda na makakain ninyo. Hindi ho ganun eh. Doon sa pagtatanong ng Panginoon, saan tayo kukuha ng pagpapakain sa kanila? Tayo magpapakain sa kanila, saan tayo kukuha? Alam po ninyo ang sagot nila Filipi at ng iba pang mga alagad. Meron ika dito. Iyon po ay mababasa natin sa Luke 8, Luke 9, Lucas 9:13 na sinabi ni Jesus dito po. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpapakain sa kanila. Sumagot sila, may 5 tinapay lang po tayo at 2 isda. Hindi ito magkakasya maliban kung bibili kami. At kung titingnan po natin, yung 5 tinapay na yon at 5 isda ay hindi po mismo dala ng kanyang mga alagad o hindi mismo mula sa kanila. Saan po galing yon? Sa chapter 6 ng aklat ng Lucas, verse 9, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero makakasya ba naman ito sa dami ng tao? Ayan. So, yung kakaunti na yon, na sa tingin ng mga alagad ay napakahirap pagkasyahin, at iyon ay baon lang ng bata, 5 tinapay at 2 isda. Kung titingnan po natin, ay paano nga naman magkasya yun? Ay parang nga lang yun doon sa isang bata, baon nga lang yun ng bata. Pero sa Diyos kasi, pag siya ay kumilos, kahit iilang piraso yan, ay kaya niyang gawing milyon-milyong piraso yan. Naniwala ka? Yes, sa kanya wala imposible eh. Nasa Lucas, ano po yan? 18, talatang 27. Sa kanya walang imposible. Ang lahat magagawa niya. Ang lahat ay may pangyayari sa ating Panginoon. Wala sa kanya imposible. Hindi alam ng mga alagad kung paano mangyayari, sapagkat ang tanong nila ay paano nga ito magkakasya. Ang Panginoon ba'y gumawa agad ng himala? Hindi.
Una, kung titingnan po natin, tinitest niya muna ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Kung ano yung level ng pananampalataya. Ay, nung makita niya na talagang ang liliit pa ng pananampalataya ng mga alagad ko, kayang-kaya mong pakainin yung mga taong yan. Oh. Hindi ganun eh. Sila ay talagang nagre-reklamo, kahit na 8 buwang sweldo, hindi magkakasya dyan. Saan tayo kukuha ng ipapakain dyan? Meron nga ditong baon itong bata na 5 tinapay, 2 isda. Magkakasya ba yan sa ganyang karaming tao? Ang ibig sabihin, hindi pa nila talaga lubos na pinagtitiwalaan o kulang pa yung kanilang pananampalataya. Ang unang puntos dito, bago po ang Panginoon ng himala, susukatin niya muna ang iyong pananampalataya. Yan. Dito po makikita natin, sinusukat ang pananampalataya ng mga alagad. Pero meron na rin pong pananampalataya sila, kaya lang po hindi pa po ganap. Bakit ko po nasabing mayroon na rin po silang pananampalataya? Nakikinig sila kung ano sinasabi ni Jesus. Ayan. O pagkatapos pong makita ng Panginoon ang level ng kanilang pananampalataya, at gusto ko pong sabihin sa inyong lahat mga kapatid, kung gusto mo ng extraordinary miracle, kinakailangan din ng extraordinary faith. Lagi kong sinasabi yan. Extraordinary miracle, extraordinary faith. Ayan. Wala dito yung mga alagad. Pero si Jesus ang nagtataglay nito. Kaya nga, unless na si Jesus ay naghahari at nasa ating puso at nasa ating buhay, hindi natin kaya na magkaroon ng extraordinary faith o isang hindi pangkaraniwang pananampalataya. Pag sinabing extraordinary faith, hindi pangkaraniwang pananampalataya, nangangahulugan ito ng mataas na level, ng mataas na kalidad ng pananampalataya. Dahil marami po ang nananampalataya, pero po, patay. Ayan, pananampalataya ng mga unbeliever, unang hindi totoong mananampalataya. May pananampalataya, patay. Pangalawang klase ng pananampalataya, yung pananampalataya ng mga taong tumanggap na nampalataya kay Kristo. Kaya lang, nagpapasimula pa lang sila. Iyan yung status ng pananampalataya ng mga alagad. Kukunti pa lang ang kanilang pananampalataya. At yung pangatlo po, ay yung mataas na level ng pananampalataya o tinatawag na extraordinary faith. Yun ang kailangan natin para ma-experience na miracle from the living God. Kailangan din natin ng extraordinary faith. Kung wala tayo nito, hindi tayo mag-expect ng extraordinary miracle. So, ang mga alagad ng Panginoon, wala pa talagang matindi o mataas na antas ng pananampalataya, pero ang Panginoong Yesus, siya ang nagtataglay nito. At ito'y ipinamalas niya sa kanyang mga alagad, nakukunti pa lang ang pananampalataya. Pero salamat dahil meron na kahit konti. Dahil yung konti, pwedeng dumami, pwedeng lumago, pwedeng umunlad. Kasi kasing liit lang ng butil ng mustasa, yung pananampalataya, kahit bundok daw ay kayang palipatin sa dagat. Ganun po ang kalidad ng pananampalataya na hinahanap ng Panginoon. Bakit po? Sinliit lang ng butil ng mustasa, yun po kasing maliit na butil na yun, kapag naitanim sa matabang lupa na alagaan, lalago at magiging isang puno. O mula sa napakaliit na pananampalataya, pag ito po ay naalagaan, umunlad ng umunlad, ay magiging extraordinary faith ito at magiging isang malaking pananampalataya. Ganun po ang mga alagad ng Panginoon nang sila ay makonvert na nampalataya sa Panginoon. Nagsimula sila sa maliit na pananampalataya. At para ma-improve ang kanilang pananampalataya ay kailangang magpakilala, magpakita ang Panginoon ng mga dakilang himala. Kaya ang isa sa dahilan para po makaranas tayo ng himala na ang kakaunti ay dumami tulad ng ginawa po sa pagpapakain sa 5,000 sa pamagitan ng 2 tinapay, 2 isda at 5 tinapay. Para po yan po ay ma-experience po natin, kailangang makilala natin, panampalatayanan natin ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanya nagmumula ang extraordinary na pananampalataya. Kung wala siya, hindi natin ito
Sa kanya nagmumula ang pananampalataya, sapagkat ang sabi nga po doon sa aklat ng Hebreo 12:2, sabi doon, sa kanya nagmumula ang ating pananampalataya. Tumingin tayo kay Jesus sapagkat sa kanya nagmumula ang ating pananampalataya at siya nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Looking unto Jesus, He is the author and finisher of our faith. So, siya din ang nagpapasakdal, siya ang magpapaunlad, siya ang magpapalago, siya ang magbibigay sa atin ng extraordinary faith. Kaya liban na ang tao nasa Panginoon at kilala ang Panginoon at kasama ang Panginoon, hindi niya makikita ang mga dakilang himala, hindi niya ito mararanasan dahil si Jesus lang ang makagagawa nito at hindi rin siya magkakaroon ng malaki at matibay at matatag na pananampalataya unless na si Jesus kasama niya o nasa kanya. Kaya ang mga alagad, hinubog ang pananampalataya mula sa maliit na pananampalataya, pinaunlad po ang pananampalataya. Bakit kailangan ng tao yung isang totoong pananampalataya? Dahil ito ang susi, ito ang daan para maranasan mo ang dakilang himala. Amen? Ang pananampalataya din ay siyang nakapagbibigay ng lugod sa Panginoon. Hebreo 11:6. Sino man ay hindi pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos unless na mayroon siyang totoong pananampalataya sa Diyos. Ayan. So, kailangan po ang pananampalataya. So, ang pananampalataya ay mararanasan lamang ng isang tao kung sila ay patuloy na nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos sa panahon na mayroong nangangaral sa Kanya. Roma 10:17, sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya unless na ikaw ay nakakarinig at nakikinig, nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi mag-i-improve, hindi lalago, hindi tatatag, hindi titibay, hindi ka magkakaroon ng extra faith kung ikaw ay hindi babad sa salita ng Diyos. Ang mga tao na babad sa salita ng Diyos, sila yung nagkakaroon ng tinatawag na matatag, matibay at masasabing extraordinary faith. Kung wala kang oras at panahon na mag-aral at magbasa ng salita ng Diyos, huwag kang umasa na magkakaroon ka ng matatag, matibay at masasabi nating extraordinary yung pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan po. So sabi doon, sinusukat ng Panginoon ang pananampalataya nila Pilipi at ng ibang mga alagad. At kasunod noon, paano po ang Panginoon gumawa ng himala? Sabi ng mga alagad, dadalawang isda at 5 tinapay lang nandito. Nagawa ba agad ang himala ang Panginoon? Hindi po. May sunod pang instruction. Follow the instruction. Una po, maniwala, magtiwala sa gagawin ng Panginoon. Yan ang unang dapat na malaman natin para maranasan natin ang himala ng Panginoon. Maniwala at magtiwala sa gagawin ng Panginoon. Ito yung challenge niya sa kanya mga apostolos. Pangalawa po, follow the instruction. Kaya sabi ko mayroong pananampalataya ang mga alagad. Kasi kung wala silang pananampalataya, hindi sila susunod sa instruction ng Panginoon. Ano po yung instruction ng Panginoon? Makikita po natin pagdating po dito sa aklat po ng Lucas 9. Ayan. Verse 15. Pinaupo nga nila ang lahat. Ayan ang sabi ng Panginoong Jesus dito sa verse 16, may 5,000 ang lalaki na naroon at sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, paupuin ninyo sila ng grupo-grupo ng tig-5. Ayan. So ang instruction po, hati-hatiin yung mga tao ng tig-5. Kaya po hindi po agad nagkaroon ng milagro. Bakit ko nasabing mayroong pananampalataya ang mga alagad? Dahil sumunod sila sa instruction. Ang taong may pananampalataya sa Diyos ay marunong sumunod sa ipinagagawa ni Jesus. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay ako'y mananampalataya ng Panginoon, ako'y totoong nananalig sa Panginoon, pero di ka naman sumusunod. Sapagkat ang totoong pananampalataya at totoong mananampalataya ay sumusunod sa instruction ng Panginoong Jesus. Ano yung instruction? Magbilang na kayo
Yang libo-libong tao na yan, 10,000 na yan, sisimulan na ninyong bilangin. Bata, matanda, bibilangin na, 1, 2, 3, 4, isang, 50, bukod dito. 1, 2, 3, 4 hanggang 50, bukod dito. Ang tagal ho! Bago nagkaroon ng himala, nagpakahirap muna silang magbilang ng magbilang at siguro hindi po lahat ng mga apostoles ay marunong magbilang sapagkat sila mga hindi nag-aral. So, ang hirap po noon, ang tagal bago nagkaroon ng himala. Inumpok-umpok muna ang mga tao. At pagkatapos, ano ang sabi ng Panginoon? Pagkabilang ng tigli-50, papaupuin ninyo sila. Ano pong ibig sabihin? Iayos nyo yung mga tao. Iayos nyo. Maraming tao gusto makakita ng milagro, makakain ng milagro, makaranas ng milagro. Pero ang problema, pagdating sa pag-aayos ng kanila mga buhay sa harapan ng Panginoon, hindi nila ginagawa. Ang ibig kong sabihin, gusto mo ng himala? Gusto mong maranasan ang himala ng Panginoon? Ayusin mo muna yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Once na hindi tayo ayos, hindi tayo makakita ng milagro ng Diyos, hindi tayo makaranas ng milagro ng Diyos, ayusin natin ang Panginoon. Gusto mong dumami yung hawak mo, gusto mong lumaki ang sweldo mo, gusto mong lumaki ang source of income mo, gusto mong lumaki ang business mo, gusto mong dumami ang ari-arian mo, gusto mong dumami ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ayusin mo muna ang iyong sarili dahil ang Panginoon hindi gagawa ng himala sa mga tao hindi ayos. Kaya ito yung gusto ko ipakita dito sa inyo. Sabi ng Panginoon, o iayos niyo yung mga tao ha, 5-50. Pagkatapos mabilang ng 50, papaupuin ninyo sila. Na ang ibig sabihin, ilagay nyo sa maayos na kalagayan bago ako gumawa ng himala. Ganun ang gustong tukuyin ng Panginoon. At sa buhay natin, lahat tayo na nag-expect ng miracle ni Lord, iayos natin yung buhay natin. Dapat nasa maayos na sitwasyon tayo. Bakit po? Bakit? Kung hindi po ayos yung mga tao, hindi nakaupo, hindi hiwa-hiwalay at hindi tig-5-50. Pag dumami na po yung pagkain, dumami na yung isda, dumami na po yung tinapay, mga nakatayo yan, magkakasarakitan po yan, lalo kung gurutom na. Stampede po ang aabutin yan. Kawawa yung mga bata, kawawa yung mga matatanda. Masasaktan sila, masasagasaan sila ng malalakas yung mga mahihina. Di ba? So, hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, bago gumawa ng himala, inilalagay muna sa ayos ang mga tao. Yung problema Kahit dito sa Pilipinas, gusto nating mag-expect ng maraming blessing ng Panginoon. Ang problema nga, hindi ayos yung mga tao Kung sino-sino ang nilalapitan, kung sino-sino ang tinatawagan. Walang pananampalataya sa Diyos. Hindi marunong sumunod sa mga aral paloob sa banal na kasulatan at hindi inaalam ang instruction ng Panginoon. Pagkatapos, expect ka ng miracle. Alamin mo muna kung ano ang instruction ng Diyos. Baka may gusto siyang ipagawa sa iyo na dapat mo munang gawin bago mo ma-experience ang miracle na gusto mong maranasan. Ayusin muna ang mga tao, sabi ng Panginoon. Papaupuin sila. Ihihiwa-hiwalay ng tigli-50. Kasi ang Panginoon ay talaga pong Diyos ng kaayusan. Kaya, umayos ka kapatid ha. Umayos ka. Nais mo nang maranasan si Jesus? Kumain ang himala ni Jesus? Makakita ng himala ni Jesus? Umayos ka. Tingnan mo yung sarili mo sa Diyos. Ayos ba yan? Umayos ka. Ha? Okay. Ito yung pangalawang binibigyang diin ko. Una, gusto ng Panginoon, tayo'y magkaroon ng totoong pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, iayos natin yung sarili natin kung gusto nating maranasan ang himala ni Jesus. Pangatlo, ano yung hawak natin na nasa atin na pwedeng paghimalaan ng Diyos? Ayan. Kaya ba nating ibigayan? Ipagkatiwala yan sa Panginoon? Pangatlo po, pagbibigay,
na may kasamang lubos na pagtitiwala. Eh bakit po pumasok yung pagbibigay dito? Eh di ba, yung bata, 2 isda, 5 tinapay yung hawak. Ibinigay niya sa mga alagad at ibinigay ng mga alagad sa ating Panginoong Hesus. Ay bakit kaya bata pa yung naging kasangkapan sa pagpaparami ng tinapay at pagpaparami ng isda? Bakit bata? Eh, alam po ninyo, sa Panginoon walang aksidente, lahat planado dahil may mensahe yan na itinuturo. Eh, kaya nga yung mga bata, ang sabi po ay mas kinalulugdan ng ating amang nasa langit at ginamit na halimbawa sa mga taong papasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po bata ang may hawak ng tinapay? Kasi po ang bata ay madali pong mapasunod ng mga matatanda at aywan ko lang po. Kasi po may mga bata pong kuripot eh. Pag may hawak na pagkain, ayaw na pong mamigay eh. Iiyak pag kinuha mo. Pero iba po itong batang ito eh. Nung hiningi yung dala niyang tinapay, ibinigay. Ibinigay. Oh. Kung ano yung hawak na pagpapala, una sa iyo, ipagkatiwala mo sa Panginoong Hesus. Iyan ho ang problema sa atin ngayon. Bakit po nasabi ko pong problema? Maraming tao pag nakahawak ng blessing, tikong na ang kamay. Eh lalo na kung kakaunti na lang. Dahil ang tao pa siguro, hindi nakadepende sa pananampalataya, nakatingin lagi sila sa nakikita. Ay pagkaunti na hindi na nila kayang pawalan. Pero alam niyo po ba, ang taong may pananampalataya, kung kailang wala na siya, lalo siyang magbibigay. Dahil alam niya na kung ibibigay niya sa Panginoon yung kunting hawak niya, pwedeng magkaroon ng himala na dumami ng dumami yung kaunting hawak niya. Sapagkat ipinagkatiwala niya sa Panginoon. O, ano yung batayan ko dyan? O yung kwento doon sa panahon ni Propeta Elijah, sa unang hari, chapter 17, nung magkaroon ng kagutom ng 3 taon sa bayang kinala doon sa batis at sinuplayan ng uwak, at pagkatapos nung wala nang maisuplay yung uwak, umalis siya doon, pinapunta sa babaeng balo, at yung babaeng balo ay may isang anak at sila'y kumukuha ng panggatong para sa huling hapunan, sapagkat kunti na lang ang harina nila at langis, at lulutuin na nila yung kunting harina at langis na yun para kainin nila, at pagkatapos silang kainin yun, hihintayin na nilang sila ay mamatay. Huling hapunan! Pero ano ang sabi ng propeta ng Diyos? Ibigay ninyo sa akin yan. Iluto ninyo at ibigay ninyo sa akin. At dahil kilala nila na ito ay propeta at lingkod ng Diyos, yung kunting hawak nila na niluto po yun, at pagkatapos ay binigay nga sa lingkod ng Diyos. At ano po ang nangyari? Doon nagkaroon ng extraordinary miracle na yung harina hindi nauubos, hindi rin nauubos ang langis, at kumain at nagluto, kumain sila, kuha ng kuha, pero hindi nawalan ang kanilang lalagyan. Basahin ninyo unang hari chapter 17, yung kwento dito sa babaeng balo na nagpakain at nagbigay kay Elijah ng kanilang huling hapunan. Kaya doon po natin na-experience ang miracle sa kung kailan kukunti na yung hawak natin, kaya pa rin natin i-offer natin para sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon, ibigay sa mga lingkod ng Diyos, dahil pag iyan ay ibinigay natin na may pananampalataya, doon magkakaroon ng matindi at extraordinaryong himala. Oh. Ibinigay ng bata yung baon niya. At mula sa 5 tinapay at 2 isda, dumami ng dumami po ito, dumami ng dumami. Hindi ko lang po masabi sa inyo kung paano pong nangyari, kung ito pong mga tinapay ay parang popcorn nang ilagay sa kamay ng Panginoon. At nagpasalamat ang Panginoon, ay nagputukan na at naging parang popcorn, at bumunto ng napakarami, naging gabundok. Ang isda ay parang katulad ng mga tinapa na luto na pagkatapos na magpasalamat ang Panginoon, ang ibinigay sa Panginoon, ay nagtalo na ng isda, at pagbagsak ay bunton-bunto na, luto na ang mga isda na ito, dahil kagad po ay nakain nila eh. Hindi mo na pwedeng kainin ng hilaw
Yung isda, natural, karang katulad ng tinapa, luto na. O kung ano pa mang klase ng pagkaluto, basta po yung dalawang isda na yon, dumami ng dumami ng dumami ng dumami ng dumami, at ang mga lutong isda na kinaata, ito ang sabi, ibinahagi ngayon sa mga tao, at yung ibong tao, lahat po nabigyan ng tinapay, at lahat sila ay nagsikain at nabusog. At pagkatapos magsikain at nabusog, aba ay may sumubra pa na 12 tiklis ng mga lumabis na pagkain. Grabe na himala. Pero ang pinaka binibigyang pansin ko dito, mga kapatid, kung walang nagbigay ng 2 isda at 5 tinapay, walang magiging ugat ng himala. Kaya sometimes gusto sa experience ng extraordinary miracle na himala, lalo na sa blessing, pero tikom naman ang ating kamay. Subukan mo magbitaw na kahit kukunti. Doon mo lang masasaksiyan at doon mo lang mararanasan ang dakilang himala. Gamit kong halimbawa, yung babaeng balo sa panahon ni Propeta Elijah, at ito, kung walang nagbigay, walang, di ba? Si Moises, nakakita ng himala, nabiyak yung dagat, at maraming himala ang kanyang ginawa. Ano ang tanong ng Diyos? Ano yung hawak mo? Ano yung tungkod? O iunat mo na yung tungkod mo, diyan dadaloy ang himala. Ngayon, gusto mo ng himala, ano yung hawak mo? Kaya mo bang ipagkatiwala yan sa Panginoon? Kaya mo bang i-offer yan sa Panginoon? Alam nyo ba, lalo na pagdating sa pagbibigay, kung alin po yung huling hawak natin, ibigay natin sa Panginoon, doon natin makikita ang extraordinary miracle. Di ba? Sa buhay ng Panginoon, sa Mark chapter 12:10, tinitingnan ng Diyos yung mga nagbibigay, tinitingnan ni Jesus. Tapos lahat ng nagbibigay ay sobra-sobra lang doon sa tinatangkilik nila. Ibig sabihin, silang hawak. Pero yung babaeng balo, na kunting-kunti na lang yung hawak niya, ibinigay pa sa Panginoon. Alam mong sabi, humihina na po ang ating signal. Sabi niya doon sa kanyang mga alagad, kinalugdan ko ika yung nagbigay nakakaunti sapagkat yun na lang ang hawak niya, ibinigay pa niya. Kaya pagdating sa pagbibigay, kahit kukunti yan, pag ibinigay natin na may pananampalataya at bukal sa ating puso, yan ang dadaluyan ng himala. Kaya kaibigan, ito ang 3 puntos na gusto kong bigyang diin para maranasan natin ang himala na ni Jesus, ang mga extraordinary himala. Una, kinakailangan ka sa gagawin ni Jesus. Pangalawa, sundin mo ang instruksyon, ang mga sinasabi, alituntunin ng ating Panginoon. Lalo na sa paggaling ng mga sakit at karamdaman. Ano ang sabi po ng Exodo 15:26? Kung inyo lang susundin ang aking mga alituntunin, wala akong sakit na ipapadala o ipaparana sa inyo dahil ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagsunod sa mga instruksyon, sa mga alituntunin at aral ng Panginoon. Pangatlo, magbigay tayo ng tinatawag na sacrificial giving na kahit konti lang yung nasa atin, huwag nating kalimutan magbigay para sa Panginoon o ibigay para sa Panginoon. Si Jesus din na nagsabi, ibigay ang kay Cesar, ibigay ang para sa Diyos. Magbigay tayo ng para sa Diyos, huwag nating kalimutan para yung abundant blessing patuloy na dumaloy sa atin kasama ng mga sign and wonders and miracle. Kung gusto mo itong maranasan, kapatid, ang 3 nabanggit ko, yan ang kailangang lakaran mo. At naniniwala ako, ang Diyos ng himala na naghimala sa panahon ni Propeta Elijah na nagparami ng harina at ng langis at na hindi namatay sa gutom yung mag-ina na yung balo na may isang anak, at
kung paano napakain ang 5,000 ang 5,000 lalaki lang, at kung isasama pati ang mga kabata at kababayan, more or less 10,000, kung paano dumami yung kakaunti na tinapay at isda, kung paano napakain at nabusog ang libu-libong tao, ay gayon din po natin mararanasan yan kapag tayo sumunod sa instruction at magbigay tayo ng kung ano yung nasa atin na kaya nating i-offer for the Lord. Doon natin maki-experience ang miracle ng Panginoon. Sa lahat na nangangailangan ng himala, lumapit tayo sa Diyos at ipagkatiwala ang mga nasa atin. Huwag tayong manghinayang na magbigay, lalo na kung ito'y para sa gawain ng Panginoon, para sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Huwag tayong manghinayang. At ang Diyos na bukal ng biyaya at pagpapala, ang siyang magbabalik sa inyo, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At ngayon po, tayo po ay mananalangin para sa inyong mga prayer request at pangailangan, at anumang himala na gusto po ninyong maranasan, ilapit po natin sa Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sige po, yukod po natin ang ating mga ulo, sabihin po natin ang ating mga pangailangan, ating mga prayer request sa ating Panginoon, at tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Anumang himala na gusto nating maranasan, pagkatiwala natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon. At una, kailangan yung pananampalataya. Pangalawa, sundin natin ang instruction. Pangatlo, magbigay tayo na may kaakibat na sakripisyo, sacrificial giving. Dadaloy ang himala ng Panginoon. Sige, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bahagi ng kasulatan na aming tinalakay at binasa sa umagang ito. Dalangin ko po na buot sa bahagi ito ng kasulatan, mangusap po kayo sa puso at kaisipan ng lahat ng narito, ng lahat ng mga nakikinig sa programang ito. At anuman ang minimithi nilang pagpapala, anuman ang hinimithi nilang himala na gusto po nilang maranasan, ikaw po ang siya nakakaalam, ikaw ang nakakabasa, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, katagpuin mo sila ayon sa pangangailangan nila, at anumang himala na gusto nilang maranasan, ay maranasan po nila, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso't isipan, dagdagan mo ang kanilang pananalig sa iyo, at tulungan mo silang sumunod sa mga instruction, mga alituntunin at aral na nais mo na ipagawa. Lord, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo rin sila na magbigay ng may pananampalataya, na huwag silang maging sakim at kuripot sa bawat pagpapala o mga nahahawakan nila na kaya nilang ipagkatiwala ito sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin ko po, iunat po ninyo yung mapagpalang kamay. Abutin ang malaman ito ng kagalingan sa kanilang mga sakit, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa balat, maging ito may rheuma, arthritis, maging ito ay coronavirus, ito man ay cancer, mula ulo hanggang talampakan. Nais nila na maranasan ang himala ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus ay aking idinadalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang himala ay dumaloy sa iyo. Receive your healing and deliverance sa sakit at karamdamang ito. Sa pangalan ni Jesucristo na bugtong na anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo na namatay at katlong araw ay nabuhay na magmuli. Ang Jesus na ito na nakaluklok sa ang Diyos, na siyang paririto at maghuhukom sa sangkatauhan, na dumaloy sa iyo ang himala ng kagalingan in the name of Jesus. O ranyasa ka na Maria Rasulullah. Hallelujah. At tunay nga, Panginoon, anumang himala na gusto pang maranasan ng aking tagapakinig at tagasubaybay, ngayong umaga ito may himala na gusto nilang dumami ang kanilang mga hawak na pera, gusto nilang umunlad ang kanilang mga negosyo, gusto nila, Panginoon, na mag-increase ang kanilang mga sweldo at source of income, yung mga nagnanais na mga part-time job na nasa abroad, at mga nagnanais na may mga iba pang other resources na mabuksan at matanggap nila. Lord, sa pangalan ni Jesus, anumang himala ito ay tunay, O Lord, in the name of Jesus. At tunay nga, naturuan mo sila na magbigay ng para sa iyo, mag-sacrificial giving, na handa nilang ipagkaloob kahit na nga kailangan nila, pero for your glory, for your kingdom, for your ministry, Lord, handa nila itong pawalan, at ito ang magiging dahilan para dumaloy ang extraordinary miracle mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, nagdideklara ako ng himala at pagpapala sang ayon sa pangailangan at prayer request ng bawat tagapakinig.
Miracle in the name of Jesus Christ. Hallelujah. At tunay nga na ang himalang ito ay magpapatunay na ikaw ay Diyos na buhay, na kung paano ka naghimala mula sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng mga apostoles, hanggang sa panahon ito ay Diyos ka pa rin naghihimala at patuloy mong patutunayan hanggat may taong sa iyo at handang magbigay para sa iyo. Ikaw ang Diyos na laging hindi magpapauli, na laging tutugon at gagawa ng himala sa ang bawat isa sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang pinakamataas na karangalan, kadakilaan, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Purihin po ang ating Panginoon. Luwalhatiin po ang ating Panginoon sa pagtatapos po ng programang ito. Muli po, ako ay nagbibigay ng challenge po sa inyo. Ang ating pong ministry na ginagampanan po ay araw-araw po ito, every 6 a.m. in the morning, ang ating live sa FB. At kayo po yung napagpala, send po ninyo sa iba pang mga kaibigan at kakilala ninyo. Para tulad ninyo, mapagpala din po sila. At bukod po sa ating pang-araw-araw na ating pong live streaming, na ating ginagampanan, tayo mga tribo, at every Sunday afternoon po, ginagawa po natin ito ng Javier, sako po ng Barangay Tamisan ng Bayan ng Jose Panganiban dito po sa Lawigan ng Camarines Norte. Mayroon po tayong tribe mission at ang maganda mga tribo po ang dumadami at nakukonvert, kundi marami pa pong mga hindi tulad natin, sila parami ng parami at lumalago na po yung gawain doon. At meron din po tayo mga pinagsasalitaan na iba't ibang mga simbahan, at bukas po ay mamaya po ay sa parte din po ako ng Labo, at bukas po ng umaga ay Labo area pa rin po dito sa Camarines Norte sa lugar po ng Tabas, at sa hapon po doon po sa tribo, at may mga ginagawa pa po tayo mga evangelistic crusade sa iba pa pong mga lugar. Kaya nga po yung lahat ng mga nais na sumuporta at nais magbigay, ako na tumatanggap at offering, kung ang udyok sa inyo ng Panginoon, pati tithes ninyo ay ipapadala ninyo sa akin, yan ay bukas pala dating tatanggapin, at titiyakin ko po sa inyo na yan ay gagamitin natin for the glory of God, itutulong sa mga nangailangan, at sa akin po ay hindi po sumusobra ang pera, sapagkat ako po ay marunong magbigay doon sa nakikita ko pong mga nangailangan, lalo na po sa mga tribe at sa mga iba pang nasa gipit na kalagayan. Kung ako ay sapat na pera, kahit po nasa ospital ay atin pong dinadamayan. Hindi ko na po kailangan banggitin pa mga tao na ating tinutulungan at ating sinusuportahan. Basta't ang alam ko po, lahat ng pagpapalang tinatanggap ko, dumadaan lang po sa akin. At yan po ay binibigay natin sa mga nararapat bigyan ayon sa udyok ng Panginoon. At kung kayo makikibahagi sa akin, na ipanalangin po ninyo ako, sapagkat patuloy nating ginagampanan ang ating burden at compassion sa mga taga-island, ay patuloy po na akin pong inilalatag sa inyo upang ako'y inyong balikatan. So kailangan po natin magtayo doon ng wifi signal, at malaki-laking kailangan po natin. At bukod po sa wifi signal na gusto nating itayo, ay kailangan ko rin pong mapaayos ang aming water supply para po doon sa lugar na aming kinalalagyan. At marami pa pong mga pangailangan na dapat pong matugunan. At yun po, isang set ng amplifier po ay gusto nating mabili na magagamit natin sa mga crusade evangelism para po sa mga barangay, para po pag tayo po ay nangaral, isang pitching po, kung pwede po maabot ang buong barangay at buong isla sa sound natin gagamit. At ang atin pong nire-raise para po sa mga project na ito. At kung kayo bukas palad na tutulong sa kakayanan na kaya ninyong gawin, o kaya sa udyok ng Espiritu Santo, makipag-ugnayan lang po kayo sa pamagitan ng Facebook, at pwede rin po kayong tumawag po sa akin. Ang aking number po, 0951-22-33-497. Token text po yan. Inuulit ko, ang aking number, pwede kayong tumawag, makipag-ugnayan, 0951-22-33-497. Pagpalain po tayo ng Diyos. Pansamantala po ako namamaalam, ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, nagsasabing patuloy tayong patnubayan, pagpalain ng Diyos sa lahat ng ating gawain. Sa mga kababayan kong
sa Indugabos. Diyos mabalos sa Indugabos na mga bukas palad na nagtatabang sa ministry ng Satuyang Glory. Paalam po. Bukas mong muli.